Sinasabing sa mundo ng mga flight attendant ngayon, mataas ang kompetisyon para makabilang sa mga biyaheng patungo sa Pilipinas. Sa sobrang tindi ng labanan, may ilan na nag-aaral pa ng Tagalog para kung sakaling matanggap sa rutang ito, magkaroon sila ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga Pilipinong kalalakihan. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang flight attendant na Pranses, kilala sa kanyang mga kasamahan bilang malakas at maganda. Habang ginagampanan niya ang kanyang karaniwang tungkulin, bigla na lamang siyang natumba sa sahig. Isang Pilipinong lalaki ang mabilis na lumapit at hinubad ang kanyang blusa sa harap ng lahat. Hindi siya makagalaw. Ano nga ba ang nangyari? Ako si Claire, isang flight attendant mula sa Paris. Bata pa lang ako, pangarap ko nang lumipad sa himpapawid. Ang kalayaang magtrabaho sa gitna ng asul na kalangitan at maglakbay sa buong mundo ang pinakaganap na kaligayahan para sa akin. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam noong unang beses akong sumakay ng eroplano sa edad na 15 para akong naglalakad sa malambot at maaliwalas na ulap. Kaya naman, naging flight attendant ako. At hanggang ngayon, sa loob ng 5 taon kong pagtatrabaho, hindi ko pinagsisihan ang desisyong ito. Araw-araw, halos pare-pareho lang ang takbo ng buhay ko. Isa itong bayahe mula Paris patungong Maynila. Bagamat malayong bayahe, sanay na ako sa rutang ito. Nakipag-usap ako sandali sa aking mga kasamahan at sinuri ang aking kondisyon bago sumakay sa eroplano. Lagi akong may tiwala sa aking pisikal na kakayahan. Ang lakas na kayang harapin ang malayong biyahe nang walang kahirap-hirap ang aking ipinagmamalaki. Claire, mukhang perpekto ka na naman ngayon, bati ni Marie, ang aming head flight attendant na may ngiti. Ngumiti ako pabalik. Pagkatapos ng biyahe, gusto kong subukan ang sikat na hilot at spa sa Maynila. Nagsimula ang biyahe ng maayos. Ang lahat ay naaayon sa plano, mula sa pag-take off, serbisyo ng pagkain, hanggang sa pagbebenta ng mga duty-free na produkto. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan sa kalagitnaan ng bayahe. Habang naghahanda ako ng inumin sa galley, bigla akong nakaramdam ng matinding kirot sa isang bahagi ng aking dibdib. Sa una, inakala kong pagod lang. Sinubukan kong huminga ng malalim ng ilang beses, pero lalo lang lumalala ang sakit. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sophie, ang kasamahan ko sa tabi. Medyo masakit ang dibdib ko, sagot ko. Ramdam ko ang panginginig ng aking boses. Sa isang iglap para bang may pumipiga sa dibdib ko at hindi ako makahinga. Bawat paghinga ko'y may kasamang matinding kirot na parang may tumutusok. Nagsimulang lumabo ang mukha ni Sophie sa aking paningin. Claire. Ang sigaw ni Sophie na parang nanggagaling sa malayo. Sinubukan kong kapitan ang cart pero hindi sumusunod ang aking mga kamay. Naramdaman kong nanghina ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. Naging mabilis at mababaw ang aking paghinga. Para akong sinusubukang huminga sa ilalim ng tubig. Nagsimula nang mawala ang aking ulirat. Hindi gumagana ng maayos ang baga ko. May doktor po ba sa eroplano? May medical emergency po. Umalingaw-ngaw ang anunsyo sa buong kabin. Habang unti-unti akong nawawalan ng malay, naririnig ko pa ang kaguluhan ng mga pasahero. Kung normal na sitwasyon, ako dapat ang nagpapakalma sa kanila. Pero ngayon, ako ang nangangailangan ng tulong. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Naririnig ko lang ang mga tawag sa pangalan ko, mga nagmamadaling yapak at mga naguguluhang usapan. Dalian nyo, ang oxygen mask. Boses ni Marie. Naramdaman ko ang malamig na oxygen mask sa aking mukha pero masakit pa rin huminga. Para bang puno ng tingga ang aking mga baga. Unti-unti nang naglalaho ang aking kamalayan. Ganito na lang ba ako mamamatay? Pumasok sa isip ko. Naalala ko ang usapan namin ni Marie bago lumipad. Hindi pa ako nakakapunta sa spa sa Maynila. Dito na ba magtatapos ang lahat? At sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang malinaw na boses ng lalaki. Padaanin niyo po ako. Isa akong manghihilot. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Sa malabo kong paningin, may isang lalaking lumitaw. Siya ay taga-Asya. Mabilis niyang sinuri ang aking kalagayan. Mukhang pneumothorax ito. Kailangang bawasan agad ang pressure. Puno ng kumpiyansa ang kanyang diagnosis. Narinig ko ang pag-aalala sa boses ng aking mga kasamahan. Manghihilot? Kakayanin niya kaya? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanilang pagdududa. Sa kanluran, hindi pa lubos na tinatanggap ang tradisyonal na panggagamot ng silangan. Ngunit ang sitwasyon ko noon ay masyadong kritikal para pagtalunan pa ang anumang pagkiling. Kung hindi natin ito aaksyonan ngayon,
Maaari siyang mamatay, may diin sa kanyang boses. Kahit napapawala na ang aking ulirat, nakita ko siyang nagbukas ng isang kit at naglabas ng isang malaking karayom. Habang nag-aalangan ang aking mga kasamahan, sinimulan niyang tanggalin ang mga butones ng aking blusa nang walang pag-aalinlangan. "Sandali lang po," sigaw ni Marie. "Wala na tayong oras," maikli at tiyak niyang sagot. Hinawi niya ang aking blusa na naglantad sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mga gulat na tingin ng mga pasahero at ang pagkalito ng aking mga kasamahan, ngunit ang kamay ng lalaki ay nanatiling kalmado. Humanap siya ng eksaktong lugar at naghanda na gamitin ang karayom. "Gagaling ka rin," mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan. Sa kanyang mga mata, mayroong kumpiyansa at init. Itinusok niya ang karayom sa aking dibdib ng walang pag-aatubili. Nakaramdam ako ng kirot sa una, ngunit maya-maya ay narinig ko ang isang sumitsit na tunog at unti-unting nawala ang bigat sa aking dibdib. Para bang may isang malaking bato ang gumulong mula sa aking dibdib. Sa bawat paghinga, nararamdaman kong unti-unting pumapasok ang oxygen sa aking mga baga para bang bumabalik ang buhay sa aking katawan. Unti-unti, luminaw ang aking kamalayan. Nagsimula akong makita ang mga mukha ng mga tao sa paligid. Nakahinga na siya. Puno ng tuwa ang boses ni Sophie. Narinig ko ang mga buntong hininga ng ginhawa at palakpakan mula sa mga pasahero. Ang lalaki ay nanatiling nakaluhod sa tabi ko. Binabantayan ang aking kalagayan. "Salamat," hirap kong sabi. Ngumiti siya. "Ako si Mateo. Isa akong manghihilot. Manghihilot." Paulit-ulit sa isip ko ang salitang iyon. Isang tradisyonal na sining ng panggagamot mula sa silangan na hindi gaanong kilala sa kanluran. Ngunit sa sandaling ito, ang katotohanang iniligtas ako ng Pilipinong manghihilot na ito ay mas malinaw pa sa lahat. Matapos ang paunang lunas, nagpatuloy ang eroplano patungong Maynila ayon sa schedule. Stable na ang aking kondisyon. Ngunit si Mateo ay nanatili sa tabi ko sa buong biyahe. Palagi niyang tinitingnan ang aking pulso at tinatanong kung komportable ang aking paghinga. Ang kanyang mga hawak ay mainit at ang kanyang mga tingin ay tapat. "Paglapag natin, kailangan mong magpatingin agad sa ospital. Ito ay paunang lunas lamang. Kailangan mo ng tamang medikal na atensyon," sabi niya. Tumango ako. Pagdating ng eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, may ambulansya nang naghihintay. Nagpaalam ang aking mga kasamahan na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Detalyadong ipinaliwanag ni Mateo sa mga paramedic ang aking kalagayan, kasama na ang paunang lunas na ginawa niya. "Pwede po ba akong sumama?" tanong niya sa mga paramedic. "Ano po kayo ng pasyente?" tanong ng paramedic. Nagkaroon ng sandaling pag-aalangan dahil ngayon lang kami nagkakilala. Ngunit sumagot si Mateo nang walang pag-aalinlangan. "Ako po ang nagbigay ng paunang lunas sa kanya sa eroplano. Baka kailangan kong magpaliwanag pa." At sumakay siya sa ambulansya kasama ko. Naaalala ko pa ang init ng kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin habang papunta kami sa ospital. Kahit hindi pa buo ang aking ulirat, malinaw kong naaalala ang kanyang mukha. Hindi ko alam noon na ang pagkikita naming ito ay magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Ang sandaling pinunit niya ang aking blusa at itinurok ang karayom sa aking dibdib ay hindi lang nagligtas sa aking buhay, binigyan niya ako ng bagong buhay. Habang tinitingnan ko ang mukha ng lalaking tila itinadhana sa akin na nakilala ko sa bingit ng kamatayan, nawalan na ako ng malay. Para akong nahimbing sa mahabang tulog. Pagmulat ko ng mga mata sa ospital, ang una kong nakita ay isang puting kisame. Naguluhan ako sa hindi pamilyar na lugar. Nang sinubukan kong gumalaw, ang sakit sa aking dibdib ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Noon ko unti-unting naalala ang mga pangyayari sa eroplano, ang sakit na halos ikamatay ko at ang lalaking nagligtas sa akin. Paglingon ko, sa paligid ng kwarto, nakita ko ang isang lalaki na natutulog sa isang sofa sa sulok. Siya si Mateo. Nandito siya buong gabi? Ang sikat ng araw sa umaga na tumatama sa kanyang mukha ay nagbigay diin sa kanyang mahinahong itsura kahit sa pagtulog. Hindi ko napigilang mapangiti. Hindi ako makapaniwala na may isang taong magbabantay sa isang estrangherong dayuhan ng ganito. Kung sa Paris ito nangyari, hindi ko maiisip na mangyayari ito. Ang ganitong kabaitan, bahagi ba ito ng kulturang Pilipino o sadyang espesyal lang ang taong nagngangalang Mateo? Ang paggalaw ko sa kama ang nagpagising kay Mateo. Agad siyang lumapit upang tingnan ang aking kalagayan. "Gising ka na pala."
Kamusta ang pakiramdam mo? Mahinahon pa rin ang kanyang boses. Okay na ako, salamat sa iyo, sagot ko. Mas garalgal ang boses ko kaysa sa inaasahan. Inabutan ako ni Mateo ng isang basong tubig na may kasamang ngiti. Naging stable ang oxygen level mo buong gabi. Huwag kang mag-alala. Doon ko lang napansin na suot pa rin niya ang parehong damit mula kagabi para bantayan ako. Ang gusot niyang damit at pagod na mga mata ay hindi nakabawas sa kanyang mahinahong kilos. Nandito ka buong gabi? Tanong ko. Nahihiya siyang ngumiti. Inisip ko lang na baka mahirapan ka kung mag-isa ka lang sa ospital sa ibang bansa. Tinulungan na rin kita sa mga papeles. Doon ko nalaman na tinulungan niya ako sa lahat, mula sa pag-aasikaso ng aking admission hanggang sa mga dokumento ng insurance. Para sa isang dayuhang pasyente na hindi marunong magtagalog, hindi ito madaling gawain, ngunit ginawa niya ang lahat ng walang reklamo. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Pagkarinig sa aking mga salita, umiling siya. Bilang isang taong nasa larangan ng medisina, ito ang dapat kong gawin. Ilang oras makalipas, dumating ang aking mga kasamahan na may dalang magandang bulaklak. Si Sophie, Marie, at Julia ay namumula ang mga mata at niyakap ako ng mahigpit. Si Mateo, na nasa tabi ko hanggang noon, ay magalang na yumuko at nagbigay daan. Ito ay isang sandali na nagpakita ng kanyang pagiging maalalahanin. Hindi ako makapaniwala na pinunit talaga ng Pilipinong iyon ang damit mo at tinusok ka ng karayom sa dibdib. Bulong ni Sophie na nakasaksi sa pangyayari na may himig ng pagkamangha. Parang eksena sa pelikula, sabi ng iba. Detalyado nilang ikinuwento ang sitwasyon sa eroplano. Lahat sila ay humanga sa kalmado at tiyak na pagkilos ni Mateo noong nawalan ako ng malay at pinuri ang kanyang katumpakan. Sa buong pananatili ko sa ospital, regular akong binibisita ni Mateo. Minsan, may dala siyang herbal na tsaa. Minsan naman, mga prutas na sinasabi niyang makakatulong sa aking paggaling. Kailangan nating bantayan kung babalik sa normal ang hangin sa iyong baga. Dahil ako ang nagbigay ng paunang lunas, gusto kong siguraduhing magiging maayos ka hanggang sa huli. Ang kanyang mga tapat na salita ay nagpatibok ng malakas sa aking puso. Parang isang romantic na pelikula, bulong ni Marie sa akin, na may halong panunukso. Bagamat namula ako sa sinabi ng aking mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ako nakaramdam ng masama sa kanyang pag-aalaga. Gabi bago ako lumabas ng ospital, lakas loob kong kinausap si Mateo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hayaan mo sanang ilibre kita ng hapunan bilang pasasalamat. Ngumiti siya ng may hiya at sumagot, kung ganoon, gusto mo bang subukan ang pagkaing Pilipino? At iyon ang naging simula ng aming unang date. Ang aming unang hapunan ay nangyari kinabukasan pagkatapos kong payagang lumabas ng ospital. Dinala ako ni Mateo sa isang tahimik na restoran na malapit sa ospital. Nakatikim na ako ng pagkaing Pilipino sa Pransya, ngunit ibang-iba ang lasa ng tunay na lutong bahay. Mabait na ipinaliwanag ni Mateo ang bawat putahe at tinuruan pa ako kung paano kumain ng pagkaing Pilipino. Sa aming mga Pilipino, may kultura kami ng salo-salo o pagkain ng sama-sama. Nangangahulugan ito ng pag-aalaga sa isa't isa na parang pamilya. Habang nagpapaliwanag siya, naramdaman ko ang init sa kanyang mga salita. Habang kumakain, mas nakilala namin ang isa't isa. Si Mateo ay may maliit na klinika ng tradisyonal na panggagamot sa labas ng Maynila. Ikinuwento niya na pagkatapos mag-aral ng modernong medisina, nag-aral din siya ng tradisyonal na panggagamot o hilot dahil naniniwala siyang ang pag-unawa sa parehong larangan ay makakatulong sa mas mahusay na paggamot sa mga pasyente. Ano ang tingin ng mga taga-kanluran sa hilot? Tanong niya. Sa totoo lang, para sa karamihan ng mga taga-kanluran, kasama na ako, ang tradisyonal na panggagamot ng Pilipinas ay misteryoso at minsan ay pinagdududahan. Ngunit matapos maligtas ang buhay ko dahil sa kanya, napagtanto kong walang basehan ang mga pag-aalinlangang iyon. Sa totoo lang, hindi pa ito gaanong kilala. Pero dahil iniligtas mo ang buhay ko, ngayon ay lubos na akong naniniwala rito, ang sagot ko na nagpatawa sa kanya. Simpleng ikinuwento ni Mateo ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Gumigising siya ng maaga para mag-meditate. Sinisimulan ang araw sa pag-aalaga ng mga pasyente sa klinika at minsan ay naglalakbay sa mga probinsya para maghanap ng mga halamang gamot. Sa kanyang mga kwento, naroon ang katapatan sa kanyang mga pasyente, hindi lang paggamot sa sakit, kundi pagpapagaling sa katawan at isipan.
Isang bagay na madalas nakakalimutan sa modernong medisina, hindi maaaring paghiwalayin ang katawan at isipan. Kailangang balanse ang dalawa para magkaroon ng tunay na kalusugan. Simple ngunit malalim niyang sinabi. Pagkatapos kumain, tinanong ako ni Mateo kung gaano ako katagal mananatili sa Pilipinas. Sa orihinal kong schedule, mayroon akong karagdagang araw ng pahinga. Ang plano ko ay manatili sa Maynila ng 2 araw at maglakbay sa ibang lugar. Ngunit dahil sa biglaang pagka-ospital, nasira ang lahat ng plano ko. At dahil doon, nakilala ko ang isang lalaki na hindi ko gustong pakawalan. Pwede mo ba akong itour sa Maynila? Ang nakakahiya kong tanong na nagpangiti kay Mateo. Oo naman, sagot niya. Kaya nagkasundo kaming magkita muli kinabukasan. Habang pabalik sa hotel, kakaiba ang aking pakiramdam. Ang nararamdaman ko para kay Mateo ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay pagkausisa tungkol sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mahinahong boses, ang kanyang maalalahaning pag-aalaga, at higit sa lahat, ang kanyang katatagan na nagligtas sa aking buhay. Ang mga imaheng iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Pagdating ko sa hotel at nakita ang aking mga kasamahan, lahat sila ay bumati sa akin ng may pag-aalala. Tinanong nina Sophie, Marie, at ng iba pa ang tungkol sa nangyari sa eroplano. At syempre, napunta ang usapan kay Mateo. Ikinuwento ko kung gaano siya kabait at kung paano niya ako tinulungan. So, nakipag-date ka sa manghihilot na iyon? Tanong ni Sophie na may panunukso. Hindi date, pasasalamat lang, sagot ko. Kahit naramdam kong nag-iinit ang aking mukha. Manghihilot? Kahit na iniligtas niya ang buhay mo, matatawag ba talaga siyang doktor? Tanong ni Marie na may pagdududa. Hindi pa siya kinikilala sa kanluran, di ba? Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng hindi magandang pakiramdam. Iniligtas ni Mateo ang buhay ko at hindi makatarungang sabihing hindi siya tunay na doktor, ngunit mahirap ipaliwanag ang pagkakaiba ng kultura. Ano man ang tawag sa kanya, ang katotohanan ay iniligtas niya ang buhay ko, matatag kong sagot. Kinabukasan, sinundo ako ni Mateo sa hotel ayon sa aming napag-usapan. Dinala niya ako sa ganda ng Intramuros at sa masiglang palengke. Ang karingalan ng simbahan ng San Agustin, ang makasaysayang kapaligiran ng Lumang Maynila at ang kapayapaan ng Rizal Park. Ang mga sandaling kasama ko si Mateo ay isang tunay na pagdanas sa Pilipinas na wala sa mga travel guide. Pinahahalagahan ng mga Pilipino ang isang espesyal na damdamin na tinatawag na pakikipagkapwa. Ito ay ang pag-iisip sa iba at pagbabahagi sa isa't isa, paliwanag ni Mateo. At naramdaman ko ang pakikipagkapwa na iyon sa bawat lugar na pinuntahan namin sa Pilipinas. Mula sa mga restauran na nagbibigay ng dagdag na pagkain sa mga hindi kilalang customer, hanggang sa kabaitan ng mga taong tumutulong sa mga dayuhang turista. At higit sa lahat, ang mainit na pag-aalaga na ipinakita ni Mateo sa akin na isang tunay na pagpapakita ng pakikipagkapwa. Habang hinahatid ako ni Mateo pabalik sa hotel, nag-alok siya ng isang hindi inaasahang bagay. Bukas, gusto mo bang bisitahin ang klinika ko? Gusto kong ipakita sa iyo kung ano talaga ang panggagamot na hilot. Agad akong pumayag. Sa totoo lang, gusto kong malaman ang tungkol sa kanyang trabaho at sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Pagbalik ko at ikinuwento ang plano sa aking mga kaibigan sa hotel, puno pa rin ng pagdududa ang kanilang reaksyon. Gagamitan ka ba ng ventosa? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Sophie. Sabi nila, hindi masarap ang mga halamang gamot. Sabi ni Marie na may pag-aalala. Ngunit kahit gaano pa sila nagduda, sabik pa rin akong naghintay sa aming pagkikita ni Mateo. Kinabukasan, binisita ko ang klinika ni Mateo. Isang maliit ngunit malinis na lugar, may banayad na amoy ng mga halamang gamot. Sa dingding, may mga chart ng mga energy lines sa katawan. Ipinaliwanag ni Mateo ang mga pangunahing prinsipyo ng hilot mula sa pagkuha ng pulso hanggang sa paggamit ng mga halamang gamot. Kung ang medisina sa kanluran ay tumututok sa sintomas, ang hilot ay naghahanap ng tunay na sanhi upang maibalik ang balanse ng katawan, malinaw niyang paliwanag. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Mateo at ng aking mga kasamahan sa isang lokal na restaurant. Sinabi niyang gusto niyang maranasan namin ang tunay na kultura ng pagkaing Pilipino. Sa una, medyo tahimik ang lahat, ngunit dahil sa kalmado at banayad na kilos ni Mateo, unti-unting naging komportable ang lahat. Nag-alala kami ng husto nang matumba si Claire sa eroplano. Karaniwan, napakalakas niya, kwento ni Marie.
Ang mga taong matangkad at payat ay mas sensitibo sa pagbabago ng air pressure, lalo na sa mga malayuang bayahe, propesyonal na paliwanag ni Mateo. Ang kanyang paliwanag ay nakakuha ng atensyon ng aking mga kaibigan. Nagsimula silang magtanong tungkol sa mga karaniwang problema sa kalusugan ng mga flight attendant at isa-isang sinagot ni Mateo ang kanilang mga tanong ng may pasensya. Hindi nagtagal, nagbago ang kapaligiran sa hapagkainan, lalo na si Sophie, na maraming tanong kay Mateo at kitang-kita ang interes sa kanya. Kung mananatili ako ng matagal sa Pilipinas, pwede ba akong magpagamot sa iyo? May halong lambing ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kakaiba sa isang sulok ng aking puso. Pagkainis o dapat bang sabihing pagseselos? Hindi ko nagustuhan na nagpapakita ng interes si Sophie kay Mateo. Doon ko inamin sa sarili ko na nagsisimula na akong magkaroon ng espesyal na nararamdaman para kay Mateo. Ngunit magalang lang na tinugunan ni Mateo ang interes ni Sophie, hindi nagpakita ng anumang espesyal na reaksyon. Ang kanyang mga mata ay madalas na nakatingin sa akin sa buong usapan. At sa tuwing magtatama ang aming mga mata, ngingitian niya ako ng mainit. Ang ngiting iyon ay lalong nagpatibok ng aking puso. Pagkatapos kumain at maghiwa-hiwalay na kami, mahinang nagsalita si Mateo sa akin. Bukas, libre ka ba? Gusto kitang dalhin sa isang espesyal na lugar. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Ngayon, sigurado na ako. Ang nararamdaman kong ito ay higit pa sa pasasalamat o pagkausisa. Nagsisimula na akong mahumaling kay Mateo at gusto kong gumugol ng mas maraming oras sa kanya at sabik akong naghihintay sa kinabukasan. Napuno ng pag-asa at pananabik kung paano magpapatuloy ang aming relasyon. Ang ilang araw na kasama ko si Mateo ay parang isang panaginip. Tuwing umaga bago siya magsimulang tumingin ng mga pasyente sa klinika, tatawag siya para kumustahin ako. At sa kanyang libreng oras, dinadala niya ako sa mga magagandang lugar sa Pilipinas. Dahil sa kanyang pag-aalaga, ang aking panahon ng pagpapagaling sa ibang bansa ay naging isang napaka-espesyal na alaala. Lalong lumalim ang aming ugnayan. At sa puso ko, mayroon na akong malalim na nararamdaman para sa kanya. Isang araw, habang nag-aalmusal ako kasama ang aking mga kasamahan sa lobby ng hotel tulad ng dati, kung saan nagpapalitan kami ng mga karanasan sa Pilipinas, biglang hinawakan ni Sophie ang kanyang balikat at sumimangot. Bakit ang sakit ng balikat ko? Habang tumatagal ang paglipad, lalong lumalala, reklamo niya. Sa sandaling iyon, nagbiro si Marie ng isang pangungusap na naging simula ng lahat. Subukan mong magpagamot sa nobyo ni Claire na manghihilot. Kahit si Claire, iniligtas niya, di ba? Nag-alinlangan si Sophie, ngunit mukhang interesado. Sa totoo lang, lahat ng aking kasamahan ay may maliliit na karamdaman dahil sa mahabang bayahe, tulad ng pananakit ng leeg at balikat o problema sa pag-a-adjust sa oras at pagtulog. At karamihan sa kanila ay iniisip na ito ay bahagi na ng kanilang trabaho at tinitiis na lang. Kung okay lang, tatanungin ko si Mateo para sa inyo. Baka makatulong siya, alok ko. Nang hapon na iyon, nang tawagan ko si Mateo, masaya siyang pumayag na gamutin ang aking mga kaibigan. Sinabi pa niya na nagpapasalamat siya sa pagkakataong ipakilala ang tradisyonal na panggagamot ng Pilipinas sa mga taga-kanluran. Nang maitakda ang araw ng pagpunta sa klinika ni Mateo, 3 sa aking mga kasamahan ang nagpasyang sumama, kalahating nag-uusisa at kalahating gustong subukan. Sa araw ng pagpunta sa klinika, habang nasa taxi, puno pa rin ng pagdududa ang mukha ng aking mga kaibigan. Magiging epektibo ba talaga? Gagamitan ba niya tayo ng karayom? Masakit kaya? Ang mga tanong na iyon ay paulit-ulit na naririnig. Sa totoo lang, hindi pa ako direktang sumailalim sa tradisyonal na panggagamot kaya hindi ko sila mabigyan ng buong kumpiyansa. Ang tanging nasabi ko lang ay nagtitiwala ako kay Mateo. Pagdating namin sa klinika, sinalubong kami ni Mateo ng isang mainit na ngiti. Ang kanyang klinika ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko, ngunit may magandang pagsasama ng mga tradisyonal na elemento. May banayad na amoy ng mga halamang gamot. At sa dingding, bukod sa mga chart ng mga energy lines, may mga aklat din ng modernong medisina. Sinimulan ni Mateo na ipaliwanag ang mga pangunahing prinsipyo ng hilot tungkol sa balanse ng 4 na elemento lupa, tubig, hangin at apoy, isang konsepto na bago sa amin. Ngunit dahil sa kanyang malinaw na paliwanag, madali itong naintindihan. Lalo na ang bahagi kung saan sinuri niya ang epekto ng trabaho sa eroplano sa katawan mula sa pananaw ng hilot,
na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang matagal na pananatili sa isang posisyon, ang air pressure, at ang hindi regular na pamumuhay ay nakakasagabal sa daloy ng hangin at dugo. Iyon ang dahilan kung bakit madalas makaranas ng pananakit sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga flight attendant, tumpak niyang pagsusuri. Si Sophie ang unang sumailalim sa paggamot. Mayroon siyang malalang pananakit ng balikat at leeg. Sinimulan ni Mateo sa pagkuha ng pulso ni Sophie upang suriin ang kanyang pangkalahatang kalusugan. Pagkatapos, dahan-dahan niyang sinuri ang bahagi ng balikat at leeg at tumpak na itinuro ang problema, masyadong masikip dito. Matigas ang mga kalamnan sa balikat at leeg. Gagamitin natin ang ventosa o cupping therapy para ma-relax ito. Nang magsimula ang ventosa, lahat kami ay kinabahan. Pumikit si Sophie, ngunit ang galing ni Mateo ay kahanga-hanga. Bawat galaw niya ay tinitingnan niya ang reaksyon ni Sophie at sinisikap na hindi siya masaktan. Pagkalipas ng ilang minuto, nagbago ang itsura ni Sophie. Hindi masakit, masarap pa nga sa pakiramdam, puno ng pagkamangha ang kanyang boses. Matapos ang ventosa, nakita namin ang mga bilog na marka sa likod ni Sophie. Hindi napigilan ni Marie na matawa. Sophie, magiging zebra ka na. Ngunit pagkatapos ng paggamot, mas naging relax ang itsura ni Sophie. Inikot niya ang kanyang leeg pakaliwa at pakanan nang may pagkamangha. Hindi ako makapaniwala. Ang pananakit na ilang taon ko nang tinitiis ay gumaan ng husto. Ang tapat na papuri ni Sophie ay nag-udyok sa iba na tingnan si Mateo nang may pagkausisa. Ang sumunod ay si Marie. Matagal na siyang may pananakit sa bukong-bukong. Isang karaniwang problema sa mga flight attendant na laging nakatakong at nakatayo ng matagal. Ngunit mas malala ang kaso ni Marie dahil sa isang dating pinsala. Ginamitan ni Mateo ng espesyal na halamang gamot ang kanyang bukong-bukong at ginamit ang isang teknik na tinatawag na pag-aayos ng litid upang dahan-dahang ayusin ang kanyang kasukasuan. Ang huli ay si Julia. Malala ang kanyang migraine. Ginamitan siya ni Mateo ng acupuncture sa ulo at leeg at pinainom ng mainit na herbal na tsaa. Sa buong proseso ng paggamot, seryoso at maalalahanin si Mateo. Palagi siyang nakikipag-usap sa kanyang mga pasyente upang bawasan ang kanilang kaba at ipinapaliwanag ang prinsipyo at epekto ng bawat paggamot sa paraang madaling maintindihan. Ang nakakamangha ay ang reaksyon ng aking mga kaibigan pagkatapos ng paggamot. Gumaan ang balikat ni Sophie sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Marie na nabawasan ang sakit sa kanyang bukong-bukong at humupa ang sakit ng ulo ni Julia. Sa kanilang mga mukha, nawala ang pagdududa at napalitan ng pagkamangha at pasasalamat. Habang paalis kami sa klinika, lumapit si Sophie para magpasalamat kay Mateo. Ang galing mo. Dati, binibigyan lang ako ng mga doktor sa kanluran ng pain reliever, pero ikaw, nahanap mo ang tunay na sanhi at ginamot ito. Ngumiti si Mateo nang may pagpapakumbaba at sumagot. Parehong mahalaga ang dalawang larangan. Bawat isa ay may kanya-kanyang galing. Habang pabalik sa taxi, nagbago na ang usapan ng aking mga kaibigan. Nawala na ang kanilang pagdududa sa hilot. Ngayon, puno na sila ng pagkausisa at kagustuhang matuto pa. Lalo na si Sophie, na hayagang nagpakita ng interes kay Mateo. Ang galing ng doktor na yon, ha? Matalino na, gwapo pa. Ang swerte mo, Claire. Nagtawanan ang lahat sa sinabi ni Sophie, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Pagdating sa hotel, nakatanggap ako ng text mula kay Mateo. Kamusta ang mga kaibigan mo? May nararamdaman ba silang hindi maganda? Ang kanyang maalalahaning mensahe ay nagpangiti sa akin. Nang tawagan ko siya at ikinuwento ang magandang reaksyon ng aking mga kaibigan, halatang natuwa siya. Kinabukasan ng umaga, lumapit si Sophie at tinanong ako, Claire, kayo na ba talaga ni Mateo? Nang mag-alinlangan ako, nagpatuloy siya. Kung hindi pa, pupwede ko ba siyang ligawan? Mukha siyang kaakit-akit. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang sakit sa aking puso. Kahit na hindi pa kami opisyal ni Mateo, ang pagkakaroon ng ibang taong interesado sa kanya ay hindi maganda sa pakiramdam, lalo na si Sophie, na maganda at masayahin at popular sa mga lalaki. Ang isiping magiging malapit sila ni Mateo ay nakakabagabag. Hindi pa kami opisyal, pero may espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa, maingat kong sagot. Ngumiti si Sophie nang may panunukso at sinabi, Okay, hindi ko siya aagawin sa iyo, pero mukha siyang espesyal, ha? Huwag mo siyang pakakawalan. Nang hapon na iyon, may usapan kami ni Mateo. Inaya niya ako sa Rizal Park.
Naglakad kami at nag-usap sa tabi ng lawa. Pinag-usapan ang nangyari kahapon at ang reaksyon ng aking mga kaibigan. Sa totoo lang, noong una, hindi naniniwala ang mga kaibigan ko sa hilot. Iniisip nila kung panggagamot ba talaga iyon, tapat kong sinabi. Ngumiti si Mateo at tumango. Sanay na ako sa ganyang reaksyon. Noong nag-aral ako sa ibang bansa, madalas kong maranasan iyan. Pero ang resulta ng paggamot ang nagpapatunay sa lahat. Mukhang interesado sa iyo si Sophie, hindi ko napigilang sabihin. Tumigil sa paglalakad si Mateo at tumingin ng diretso sa aking mga mata. Sa kanyang mga mata, may isang mainit na ngiti. Claire, para sa akin, ikaw lang ang nakikita ko. Ang kanyang tapat na boses ay nagpatibok ng malakas sa aking puso. Nang gabing iyon, uminom kami ng lokal na alak at nagkaroon ng mas malalim na usapan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging doktor mula pagkabata. Ang dahilan kung bakit lumipat siya mula sa modernong medisina patungo sa tradisyonal na panggagamot at ang kanyang pilosopiya sa pag-aalaga ng mga pasyente. Bawat kwento ay puno ng katapatan at lalo akong nahumaling sa kanya. Habang pabalik sa hotel pagkatapos kumain, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking pag-aalala at pagdududa. Malinaw na ang nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi na nangangailangan ng mga salita. Si Mateo ang pinili ko at pinili niya rin ako. Ang aking mga alalahanin ay napalitan ng katiyakan, tulad ng kung paano nagbago ang pananaw ng aking mga kaibigan. Malapit nang matapos ang aking pananatili sa Pilipinas. Ang isiping kailangan ko nang bumalik sa Paris ay nagpapabigat sa aking puso. Ang oras na ginugol ko kasama si Mateo ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa isang simpleng paglalakbay. Siya ang nagligtas sa aking buhay at ang taong pumasok sa kaibuturan ng aking puso nang hindi ko namamalayan. Habang nag-aalmusal kami sa huling pagkakataon sa lobby ng hotel, marahang siniko ako ni Sophie. Claire, ang galing ng nobyo mo. Nawala na ang sakit sa balikat ko. Puno ng katapatan ang mga mata ni Sophie. Sumang-ayon si Marie. Noong una, hindi rin ako naniniwala sa pagiging manghihilot niya, pero gumaan na rin ang pakiramdam ng bukong-bukong ko. Hindi ka makakahanap ng ganyang doktor sa Pransya. May kakaiba sa galing niya, dagdag ni Julia. Hindi lang teknik, kundi ang kanyang tapat na pagtrato sa mga pasyente. Naramdaman kong ang dating mapanlibak na tingin nila ay napalitan na ng paggalang at paghanga. Nawala na ang kanilang pagkiling sa tradisyonal na panggagamot at napalitan ng pagkausisa at kagustuhang matuto pa. Ang pagtanggap ng aking mga kaibigan ay nagdulot sa akin ng kakaibang pagmamalaki. Anong plano mo? Bukas, babalik na tayong lahat sa Paris, ang tanong ni Marie na lalong nagpabigat sa aking puso. Sa totoo lang, ito rin ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko. Naisip kong baka hindi na ako makakabalik sa pagiging flight attendant at bawat segundo ay iniisip ko kung kailangan ko nang maghanap ng bagong trabaho. Habang nag-aayos ako ng gamit sa aking kwarto, biglang tumunog ang telepono, galing sa kumpanya. Kinabahan ako. Tatanggalin na ba ako dahil sa pneumothorax? At tama nga ang hinala ko. Tinanong ng medical staff ang aking kalagayan at pinag-usapan ang aking pagbabalik sa trabaho. Miss Claire, ayon sa opinyon ng doktor, malaki ang posibilidad na maulit ang iyong pneumothorax, lalo na sa isang kapaligiran na may madalas na pagbabago ng air pressure, seryosong sabi ng staff. Ipinayo niya na manatili muna ako sa Pilipinas at lumipat sa groundwork. Dapat mong bawasan ang paglipad sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana at nag-isip ng matagal. Isang buhay na hindi na ako flight attendant, isang buhay na hindi na ako lilipad sa himpapawid. Ang pagkawala ng propesyon na mahal ko ay isang malaking kawalan, na para bang isang bahagi ng aking pagkatao ang nawala. Paano ako mabubuhay ngayon? Bulong ko sa sarili. Sa sandaling iyon, may pumasok na text mula kay Mateo. Bukas, libre ka ba? Gusto kitang dalhin sa isang espesyal na lugar. Ang kanyang mensahe ay pansamantalang nagpagaan sa aking mabigat na damdamin. Agad akong sumagot. Nang gabi na iyon, sinundo ako ni Mateo sa hotel. Mas kinakabahan siya kaysa karaniwan, dinala kami ng kanyang sasakyan sa isang magandang restaurant sa tabi ng Manila Bay. Ang tanawin ng gabi mula sa aming upuan ay parang mga bituin na bumabagsak. Habang kumakain, ibinahagi ko sa kanya ang aking mga alalahanin ng pagtigil sa paglipad at ang aking pagkalito. Nakikinig siyang mabuti at nauunawaan ang aking nararamdaman.
Claire, minsan, may mga pagbabago sa buhay na hindi natin inaasahan. Pero hindi laging masama ang mga ito, puno ng lalim ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng dessert, may inilabas si Mateo na isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang singsing. Kung hindi ko pinunit ang damit mo sa eroplano noon, baka wala ka dito ngayon. Pero sa sandaling iyon, hindi lang buhay mo ang iniligtas ko. Natagpuan ko rin ang sarili kong buhay. Nanginginig ang kanyang boses ngunit puno ng katiyakan. Claire, gusto mo bang subukang magkaroon ng relasyon na may layuning magpakasal? Magsimula tayo ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Tumulo ang luha sa aking mga pisngi. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Maaaring nawala sa akin ang kalangitan, ngunit natagpuan ko ang mas malaking kaligayahan. Tumango ako ng walang pag-aalinlangan. Oo, susubukan ko. Kinabukasan, sinabi ko ang aking desisyon sa aking mga kaibigan. Ang balitang hindi na ako babalik sa Paris at mananatili sa Pilipinas para magsimula ng bagong buhay kasama si Mateo, ay ikinagulat nila noong una, ngunit hindi nagtagal ay nagpakita sila ng taos-pusong pagbati. Sa totoo lang, kapag nakikita ko kayong dalawa, para kayong nasa pelikula, nakangiting sabi ni Sophie, totoo pala ang tadhana. Sa sumunod na 6 na buwan, unti-unti akong umangkop sa buhay sa Pilipinas. Ang pinakamalaking hamon sa una ay ang wika. Nag-aral ako ng Tagalog sa isang instituto, 2 oras araw-araw. Nagsimula ako bilang isang volunteer na tagasalin para sa mga dayuhang pasyente sa klinika ni Mateo. Pagkatapos, nagsimula akong magtrabaho ng part-time sa isang medical tourism consultation center para sa mga dayuhan malapit sa Naya gamit ang aking karanasan bilang flight attendant. Naranasan ko ang iba't ibang panahon sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Ang bawat sandali ay isang bagong karanasan. Ginugol ko ang mga kapistahan kasama ang pamilya ni Mateo at unti-unting natutunan ang kultura at tradisyon ng Pilipinas. Sa mata ng isang dayuhan, maaaring kakaiba ang Pilipinas, ngunit sa piling ni Mateo, sigurado akong magiging bago kong tahanan ang lugar na ito. Mabilis ang paghahanda sa aming kasal. Noong una, nag-alala ang aking mga magulang, ngunit matapos makilala si Mateo sa video call, naging bukas sila. Ang kanyang kaseryosohan at kabaitan ay tumagos sa hadlang ng wika. 2 buwan makalipas, nagpasya ang aking mga magulang na maglakbay sa Pilipinas para sa aming kasal. Sa araw na nakilala ko ang mga magulang ni Mateo, kinabahan ako. Nag-alala ako kung tatanggapin ng isang tradisyonal na pamilyang Pilipino ang isang dayuhang manugang. Ngunit ang kanilang mainit na pagtanggap ay nagpawi sa lahat ng aking alalahanin. Niyakap ako ng mahigpit ng ina ni Mateo at sinabing, hindi ako makapaniwala na nakahanap ang anak namin ng ganito kagandang babae. Para kaming nag-uwi ng anghel. Kahit na sa pamamagitan ng interpreter kami nag-usap, naramdaman ko ang kanilang katapatan. Ang pagkikita ng dalawang pamilya ay isang bagong karanasan. Sa una, may kaunting pagkailang dahil sa pagkakaiba ng kultura, ngunit hindi nagtagal ay napuno na ito na tawanan at init. Sinubukan ng aking ama na gumamit ng kubyertos, at nang magtagumpay siya, pumalakpak ang lahat. Naghanda ang mga magulang ni Mateo ng pagbati sa Pranses na bonjour at bienvenue na ikinahanga ng aking mga magulang. Kahit magkaiba ang wika, nagkakaintindihan ang mga puso, sabi ng aking ina pagkatapos kumain. Habang naghahanda sa kasal, mas naging seryoso ako sa pag-aaral ng Tagalog at si Mateo naman ay nag-aral ng Pranses. Pareho naming inunawa at iginalang ang kultura ng isa't isa at bumubuo kami ng sarili naming bagong kultura. Hindi madali ang pag-angkop sa buhay sa Pilipinas, ngunit sa tulong ni Mateo, nalampasan ko ang lahat. Sa araw ng aming kasal, kasama sa mga bisita ang aking mga kasamahan na flight attendant, sina Sophie, Marie at Julia ay nag-leave para makadalo. Habang nagpapalitan kami ng mga panata, puno ng malalim na pagmamahal ang mga mata ni Mateo, nanginginig ang boses kong sinabi, iniligtas mo ang buhay ko at ngayon ikaw na ang lalaki sa buhay ko. Ito ay isang bagong simula. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay nang mahigpit at sumagot, ang makilala ka ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Magkasama tayo sa bawat sandali mula ngayon. Sa reception, lumapit si Sophie at bumulong. Gusto ko ring makahanap ng isang Pilipinong tulad niya. Naiinggit ako sa iyo. Ang balita ng aming kasal ay nailathala sa newsletter ng airline na may headline,
isang tadhana na nagsimula sa himpapawid. Ang romantikong kwento ng isang flight attendant at isang manghihilot na nagkakilala sa isang emergency ay nagbigay inspirasyon sa marami. Pagkatapos ng kasal, madalas akong tumutulong sa pagpapayo sa mga dayuhang pasyente sa klinika ni Mateo. Nag-organisa rin ako ng maliliit na lecture upang ipakilala ang hilot sa mga taga-kanluran gamit ang aking sariling karanasan. Ang makita ang mga taong dating may pagkiling sa tradisyonal na panggagamot tulad ko noon na natutuklasan ang halaga nito ay isang espesyal na pakiramdam. Isang araw, habang naglalakad kami ni Mateo sa tabi ng Manila Bay anibersaryo ng aksidente sa eroplano kung saan kami unang nagkita, tinitingnan ko ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa tubig at inaalala ang mga nakaraang sandali. Siguro, ang pinakamadilim na sandali sa buhay ay maaaring maging simula ng pinakamaliwanag na ilaw, sabi ko. Hinawakan ni Mateo ang aking kamay ng mahigpit. Magkasama nating lalakbayin ang daan sa hinaharap. Ito ay simula pa lamang. At doon, nagsimula ako ng bagong buhay sa Pilipinas, kasama ang taong itinadhana sa akin sa himpapawid. Sa halip na ang kalangitan na nawala sa akin dahil sa karamdaman, natagpuan ko ang mas malaking kaligayahan. Isang bagong landas ang nagbukas sa aking harapan, at ang pagkakaroon ng isang taong kasama kong lalakbayin ito ang pinakadakilang biyaya sa lahat.